Ako si Daniel, at sa bawat araw na dumaraan, ang pag-ibig ko kay Mia ay tila isang ilaw na hindi nauupos kahit anong bagyo ang dumating. Mula nang kami nagpakasal, hindi naging madali ang aming buhay. Ngunit palaging naroon ang pag-asa na kami magkasama sa lahat ng unos. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pag-uusap sa loob ng aming munting tahanan. Daniel, sabi ni Mia, habang hinahaplos ang aming munting anak na si Lily, kailangan nating maghanda. Parating na naman ang bagyo at hindi ko alam kung paano natin ito malalagpasan. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila nito, naroon ang determinasyon. Sa labas, ang hangin ay nagsisimulang humagupit. Ang mga puno ay sumasayaw sa galit ng bagyong darating. Hindi ito ang unang pagkakataon na kinaharap namin ang ganitong uri ng pagsubok. Sa tuwing may sakuna, palaging nadaragdagan ang aming mga gastusin. Ngunit sa bawat pagkakataon, kami natututo. Sa kabila ng lahat, naroon ang aming munting tahanan, puno ng mga alaala at pag-asa. Sa loob nito, nararamdaman ko ang init ng aming pamilya, ang pagmamahal na hindi mapapantayan ng anumang bagyo. Mia, hindi kita pababayaan, sabi ko, habang yakap-yakap siya. Ano man ang mangyari, kasama mo ako. Ngunit ang bagyo ay hindi lamang pisikal. Sa aming pamilyang dumaan sa hirap, naroon ang mga pagsubok na mas malalim kaysa sa inaakala. Isang gabi, habang kami nag-uusap, tumunog ang telepono. Isang tawag na nagbigay ng dagundong sa aming tahimik na mundo. Daniel? Ang sabi ng boses sa kabilang linya. May problema sa trabaho. Kailangan mo kaming puntahan bukas para sa emergency meeting. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Sa aming munting negosyo, bawat pagkakamali ay may malaking epekto. Kung hindi ko ito maayos, maaaring mawala ang aming kabuhayan. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong ipaglaban ito para sa aking pamilya. Habang bumabalik ako sa pag-uusap kay Mia, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Kaya natin ito, sabi ko, sinusubukang palakasin ang aming loob. Ngunit sa loob-loob ko, naroon ang kaba. Paano kung hindi ko ito maayos? Paano kung mas lalong lumala ang sitwasyon? Kinabukasan, habang papunta ako sa opisina, nararamdaman ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa dati. Ang kalangitan ay madilim na parang nagbabadya ng masamang balita. Ngunit sa pagdating ko sa opisina, naroon ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Pagpasok ko, nakita ko si Mia nakaupo sa isang sulok, may hawak na papel. Daniel, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. May kailangan kang malaman. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkatakot na hindi ko pa naranasan. Ano ang nasa papel na iyon? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga luha? Habang binabasa ko ang sulat, unti-unting bumabalot sa akin ng takot. Ang dokumentong hawak ni Mia ay naglalaman ng mga detalye ng pagkakautang na hindi ko alam. Sa gitna ng aming pag-ibig, naroon ang isang lihim na nagbabadya ng pagkasira. Sa kabila ng matindi naming pagmamahalan, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Paano namin haharapin ang ganitong problema? Paano namin maiaayos ang lahat kung sa bawat pagsubok, tila kami mas nalulugmok? Nang tumingin ako kay Mia, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang takot, naroon ang pag-asa. Kasama kita, Daniel, sabi niya, habang hinahawakan ang aking kamay. Sa bawat bagyo, hindi kita iiwan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na sa kabila ng lahat ng pagsubok, palaging may pag-asa. Ngunit paano namin haharapin ang lihim na ito? Ano ang mga susunod na hakbang? Kasama si Mia, handa akong harapin ang unos, ngunit ang mga tanong ay nananatiling walang kasagutan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko akalaing ang simpleng pagtatrabaho sa palengke ay magiging simula ng pagbangon namin.
Parang wala akong direksyon. Ang dating ingay ng palengke na tila musika sa aking pandinig ay naging tunog ng paghihirap. Pero alam kong kailangan kong manatiling matatag. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Lita. Siya'y laging nagsusumikap sa kabila ng lahat ng dagok. Sa tuwing nakikita ko ang kanyang nangiti, tila nabubura ang pagod ko. Nagsimula kaming mag-ipon, kahit paunti-unti. Hindi madali. Ngunit bawat barya na aming naitatabi ay naging simbolo ng pag-asa. Sa tuwing uuwi ako mula sa mahabang araw sa palengke, si Lita naman ay abala sa paggawa ng mga homemade na produkto. Madalas kaming magtulong-tulong sa paggawa ng mga palamuti mula sa recycled materials. Sa mga ganitong pagkakataon, nararamdaman ko ang aming pagkakaisa, ang aming pagmamahalan na tumatag sa kabila ng hirap. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Lita sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin ko ang pagod sa kanyang mga mata. "Mahal, baka naman sobra na ang pagod mo," sabi ko sa kanya. Ngunit ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng pag-asa. "Kaya natin to, mahal, para sa mga pangarap natin," ang tugon niya. Isang umaga, habang abala ako sa pag-aayos ng mga paninda sa palengke, lumapit sa akin si Mang Tonyo, isa sa mga laging bumibili sa amin. "Alam mo, Carlos, may alam akong kaunting oportunidad para sa'yo," sabi niya. Nagulat ako. Hindi ko akalain na may mag-aalok sa akin ng pagkakataon. "May kaibigan akong nangangailangan ng tao sa kanilang maliit na negosyo. Baka gusto mong subukan?" Hindi ko alam kung ano ang isasagot, pero sa pagkakataong iyon, naisip ko si Lita, ang aming mga pangarap. "Sige po, Mang Tonyo, subukan ko po," ang sagot ko. Hindi ko alam kung tama ang magiging desisyon ko, pero sinubukan kong makipagsapalaran. Kinabukasan, sinamahan ako ni Mang Tonyo sa maliit na tindahan ng kanyang kaibigan. Ang tindahan ay puno ng mga produktong gawa sa lokal na materyales. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya habang tinitingnan ng mga produkto. Sinimulan kong makipagtrabaho sa kanila. Bagaman mahirap sa simula, natutunan kong magdisenyo ng mga produkto, isang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting umusbong ang tindahan. Kasama si Lita, inilunsad namin ang bagong linya ng produkto na pinagsama-sama ang aming mga ideya. Ang aming mga simpleng palamuti ay naging popular sa lokal na komunidad. Hindi ko maiwasang mapangiti tuwing makikita ko ang mga produkto namin na binibili ng mga tao. Sa wakas, nararamdaman ko ang pag-asa na matagal nang nawawala. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Lita sa tabing dagat, napansin ko ang kakaibang paggalaw sa kanyang mga mata. "Carlos, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito," sabi ni Lita, habang hawak ang aking kamay. "Ano yon, mahal?" tanong ko. Ramdam ko ang nerbiyos sa kanyang tinig. "May plano tayong bumuo ng pamilya, di ba?" tanong ni Lita. Tumango ako. Kahit sa kabila ng lahat ng hirap, hindi namin binitiwan ang pangarap na iyon. "Carlos, magiging tatay ka na." Bigla akong natigil. Ang mga salita ni Lita ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Masaya? Nagulat? Lahat ng emosyong iyon ay nagsama-sama. Sa wakas, niyakap ko si Lita ng mahigpit. Ramdam ang init ng pagmamahala namin. Ngunit sa kabila ng saya, may nadama akong kaba. Paano kung hindi kami handa? Paano kung hindi namin kayanin? Lahat ng tanong na iyon ay bumabalot sa aking isipan. Pero alam kong kasama ko si Lita at sa bawat bagyo ng buhay, lagi kaming magkasama. Sa mga sumunod na araw, mas naging masigasig kami ni Lita sa aming trabaho. Pinagsikapan naming paghandaan ang darating na bagong miyembro ng aming pamilya. Nagpatuloy kami sa paggawa ng mga palamuti. Mas naging malikhain pa kami. Ngunit isang umaga, habang abala ako sa pagtulong sa tindahan, natanggap ko ang isang tawag mula sa ospital.
Si Lita ay naaksidente habang papunta sa palengke. Hindi ko alam ang aking mararamdaman. Nawalan ako ng lakas. Hindi ko alam kung paano ako makakarating sa ospital. Habang nasa daan, ang mga alaala ng aming pagsusumikap at pagmamahalan ay bumabalik sa akin. Paano kung hindi ko na siya muling makikita? Paano kung hindi namin matupad ang aming mga pangarap? Pagdating ko sa ospital, nakita ko si Lita, nakahiga sa kama, may benda sa kanyang ulo. Lumapit ako. Hinawakan ang kanyang kamay, umaasa na magigising siya. Ngunit sa mga oras na iyon, dumating ang doktor. Kailangan natin siyang operahan, Carlos. Kritikal ang kanyang lagay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Isang desisyon na maaaring magbago sa lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangang ipaglaban ang pagmamahalan namin. Sa bawat bagyo ng buhay, lagi kaming magkasama. Ngunit paano kung ang bagyong ito ay ang simula ng isang bagay na hindi ko pa kayang tanggapin? Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti naming nakikita ni Elena ang liwanag na tila nagkukubli sa likod ng mga ulap. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas namin, ang aming pagmamahalan ay nananatiling matatag. Parang isang punong kahoy na kahit ilang bagyo ang dumaan ay nananatiling nakatayo. Subalit, sa kabila ng tibay na iyon, may mga pagkakataong pakiramdam ko'y parang kami nasa isang bangkang papel, patuloy na tinatangay ng agos. Isang umaga, habang abala ako sa pag-aayos ng mga gamit sa aming munting tahanan, napansin kong tila tahimik si Elena. Karaniwan na sa kanya ang pagiging masigla at makulit, lalo na sa umaga, kaya't agad kong naramdaman ang tila kakaibang katahimikan. Lumapit ako sa kanya at naupo sa tabi niya. "Mahal, okay ka lang ba?" Tanong ko habang hawak ang kanyang kamay. Ngumiti siya, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Naisip ko lang, mahal, kung hanggang kailan natin kakayanin ito. Alam kong malakas tayo, pero minsan hindi ko maiwasang magtanong kung sapat na ba yon." Hinaplos ko ang kanyang pisngi. "Elena, alam kong mahirap, pero nandito tayo, magkasama. Iyon ang mahalaga." Tumango siya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap pa ring kasagutan. Sa mga susunod na araw, nagpatuloy kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Ako'y nagtatrabaho sa isang maliit na paggawaan ng sapatos, habang si Elena naman ay naglalako ng mga kakanin sa palengke. Ang mga kita namin ay sapat lamang upang maitawid ang aming araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa kabila ng lahat, nagagawa pa rin naming ngumiti at magpatawa sa isa't isa. Isang gabing tahimik, habang kami nakahiga sa aming banig at pinagmamasdan ng kisame na may mga bitak-dala ng panahon, biglang nagsalita si Elena. "Mahal, naisip mo na ba kung ano nung mangyayari kung magkaroon tayo ng anak?" Tanong niya. Halatang may pagnanasa sa kanyang tinig. Napatingin ako sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang tanong. Alam kong matagal na niyang nais magkaroon ng anak, pero sa hirap ng buhay, tila ba hindi pa iyon ang tamang panahon. Subalit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa at ang pangarap na matagal na niyang inaasam. Kung darating ang panahon na iyon, tatanggapin natin ng buong puso. Gagawin natin ang lahat para sa kanya, sagot ko, at hinalikan siya sa noo. Ngunit ang mga bagay ay hindi palaging umaayon sa plano. Isang araw, habang pauwi ako mula sa trabaho, napansin ko ang isang grupo ng mga tao sa labas ng aming bahay. Agad akong kinabahan at dali-daling pumasok. Doon ko nakita si Elena, nakaupo sa sahig at umiiyak, hawak ang isang papel. "Mahal, anong nangyari?" Tanong ko agad, puno ng pag-aalala. Ibinigay niya sa akin ang papel. At doon ko nabasa ang mga salitang halos ikabagsak ng aking mundo. "Isa iyong paunawa mula sa may-ari ng lupa
na aming tinitirhan. May 3 buwan na lamang kami bago tuluyang paalisin. Pakiramdam ko'y gumuho ang lahat ng aming pinaghirapan. Sa mga sandaling iyon, tila ba nawala ang lahat ng pag-asa. Pero agad kong niyakap si Elena. Hindi tayo magpapatalo. Hahanapan natin ito ng paraan. Bulong ko sa kanya. Ngunit sa kabila ng aking mga sinabi, naroon pa rin ang takot. Paano kami magsisimula ulit? Saan kami pupunta? At sa gitna ng lahat ng ito, paano kung dumating ang anak na matagal na naming inaasam? Sa gabing iyon, habang kami tahimik na nag-iisip, biglang may kumatok sa pintuan. Isang estranghero, mukhang pagod at basang-basa sa ulan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pamilyar na pagod at pangungulila. Kinilala namin siya bilang si Mang Carding, isang kaibigan ng aking yumaong ama. Nagkwento siya tungkol sa isang lupaing iniwan ng aking ama sa probinsya, isang lugar na matagal na naming hindi nababalitaan. Habang siya'y nagkukwento, unti-unting bumabalik ang pag-asa. Maaaring ito na ang bagong simula para sa amin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na motibo ni Mang Carding sa pagbabalik? Sa kabila ng lahat ng ito, napagtanto ko na sa bawat pagsubok na aming haharapin, hindi kami nag-iisa. Kasama ko si Elena, at ngayon tila may bagong pag-asa sa anyo ng lupaing iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may mga bagay na kailangan pang tuklasin. Mga lihim na maaaring magbago sa takbo ng aming buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dinaranas namin, hindi ko maipagkakaila na may kakaibang lakas na bumabalot sa aming mag-asawa. Sa bawat umaga na bumabangon kami mula sa pagkakahimlay, nararamdaman ko ang init ng kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa akin. Ang pag-asa na dala ng kanyang mga ngiti ay tila basinag ng araw na lumulusot sa makapal na ulap ng bagyo. Alam mo, mahal, bungad ni Andres habang sabay namin tinatanaw ang mga ulap na nagbabanta ng ulan. Parang mas madalas tayong sinusubok ngayon. Napangiti ako, kahit pa ang puso ko'y nagugulumihanan. Oo nga, pero lagi tayong nakakatayo, hindi ba? Parang mga puno sa gitna ng bagyo. Nang mga nakaraang buwan, sunod-sunod na hirap ang dumating sa amin. Ang negosyo naming maliit na kainan ay nalugi dahil sa isang hindi inaasahang sunog. Sinundan pa ito ng pagkakasakit ng aming anak na si Lila, na nagdala sa amin sa ospital ng ilang linggo. Halos hindi ko na alam kung saan kukuha ng lakas, lalo na't ang mga gastusin ay patuloy na nadaragdagan. Ngunit sa kabila ng mga ito, si Andres ang aking sandigan. Sa kanyang mga mata, natagpuan ko ang katatagan na tila ba isang matibay na haligi sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Sa kanyang mga yakap, nararamdaman ko ang katiyakang hindi namin ito hahayaang wasakin ang aming pamilya. Isang gabi, habang kami nasa ospital, naramdaman kong kinakailangan ko ng magpahinga. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata, ngunit ang mga alalahanin ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Bigla akong nagising sa mahigpit na hawak ni Andres sa aking kamay. Pangako, hindi kita iiwan. Bulong niya. Kasama kita sa bawat bagyo ng buhay. Nang mga sumunod na araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Lila. Salamat sa Diyos, unti-unti na siyang bumabalik sa dating sigla. Nakangiti siya habang nagkukwento tungkol sa kanyang mga kaibigan at sa mga laruan na nais niyang balikan. Ang kanyang mga ngiti ay naging liwanag sa aming madilim na daan. Ngunit tulad ng dati, hindi pa rin tapos ang aming laban. Isang umaga, nakatanggap kami ng tawag mula sa ospital. Hindi ko inaasahan ang balitang iyon. Ang doktor ay may gustong ipaalam sa amin tungkol sa kondisyon ni Lila. Nais naming gumawa ng karagdagang pagsusuri, sabi ng doktor. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses.
May nakikita kaming hindi pangkaraniwan sa kanyang resulta. Napatingin ako kay Andres, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-aalala. Ngunit sa likod nito, naroon ang kanyang hindi nagmamaliw na determinasyon. Ano man ang mangyari, harapin natin to, sabi niya, puno ng kumpiyansa sa kanyang boses. Hindi tayo susuko. Sa gitna ng lahat ng ito, kinailangan naming muling bumalik sa ospital para sa karagdagang mga pagsusuri. Ang bawat araw ay tila ba isang mahabang taon na puno ng kaba at pag-asa. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, ngunit alam kong kailangan kong maging matatag para kay Lila, para sa aming pamilya. Habang hinihintay ang resulta, patuloy kaming nagdarasal. Ang bawat saglit ay puno ng pag-asa at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kami bumitaw sa pag-asang may liwanag sa gitna ng dilim. Isang gabi, habang kami magkasama ni Andres sa ospital, isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono. Napansin ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Tila ba may mabigat na balita ang kanyang nabasa. Mahal, may kailangan akong sabihin sa'yo. Bungad niya. Halos hindi maipinta ang emosyon sa kanyang mukha. Ano yun? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ang kaba sa aking dibdib. May natuklasan akong hindi natin inaasahan, sagot niya. Nanginginig ang boses. Hindi lang si Lila ang may kailangan ng tulong. Hindi ko maipaliwanag ang biglaang pagtaas ng takot sa aking puso. Naramdaman ko ang pagyanig ng aking mundo. Tila ba isang bagyong muling dumadaan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Andres at sa bawat bagyo ng buhay, hindi kami susuko. Habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang pagdaloy ng hindi maipaliwanag na lakas. Sa kabila ng dilim, naroon ang liwanag na dala ng aming pagmamahalan. Tila ba mayroong bagong pag-asa na naghihintay sa kabila ng bagyo. Ngunit sa pag-asang iyon, isang misteryo ang bumabalot sa amin. Ano nga ba ang natuklasan ni Andres? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Sa mga susunod na araw, kailangan naming harapin ang bagong pagsubok na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami matitibag. Sa bawat umaga, sinisikap kong bumangon nang may nangiti sa labi. Kahit pa ang katawan ko'y pagod na pagod mula sa magdamag na pagtatrabaho at ang isipan ko'y tila walang tigil sa pag-aalala. Sa kabila ng lahat, ang asawa ko si Lino ang nagsisilbing liwanag sa madilim kong mundo. Magsisimula ang araw namin sa simpleng agahan, isang tasa ng kape at pandesal na hinati namin sa dalawa. Kung minsan, naglalagay kami ng kaunting margarina para sa dagdag na lasa. Pero higit sa lahat, ang mga sandaling iyon ang nagbibigay sa amin ng lakas. Nag-uusap kami tungkol sa mga pangarap na matagal na naming hinahangad. Alam mo, mahal, balang araw, magkakaroon din tayo ng sariling tindahan, sabi ko habang hinahalo ang kape. Yung hindi na natin kailangang mag-alala kung saan kukunin ang susunod na pagkain. Ngumiti si Lino, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Oo, mahal. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay magkasama tayo. Hindi tayo susuko. Sa mga salitang iyon, palagi kong nararamdaman ang init ng pagmamahal niya. Hindi na rin siguro mahalaga kung gaano kahirap ang buhay basta't kasama ko siya. Sa araw na ito, may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Parang may nakaambang pagbabago. Hindi ko alam kung ito'y mabuti o masama, pero pinili kong huwag itong pansinin. Nagpatuloy kami sa aming pang-araw-araw na gawain. Siya sa pag-aayos ng mga gamit sa bahay, at ako naman sa paglalaba sa likod bahay. Habang naglalaba, narinig ko ang halos pabulong na tawag ni Lino mula sa loob ng bahay. Mahal? May sulat na dumating. Agad akong nagpunas ng kamay at pumunta sa loob. Nakita ko sa mesa ang isang liham na nagmula sa isang hindi pamilyar na address.
Kanino galing yan? Tanong ko. Sabay tingin kay Lino na tila nag-uusap ang kanyang mga mata. Hindi ko alam, pero buksan natin, sabi niya. Sa pagbukas ko ng sobre, bumungad sa akin ang isang liham mula sa isang kumpanya ng real estate. Nakasulat dito na ang lupaing kinatitirikan ng aming maliit na bahay ay ibinibenta na ng may-ari. Kailangan naming umalis sa loob ng 3 buwan. Pakiramdam ko'y biglang bumagsak ang mundo ko. Paano kami makakahanap ng bagong tirahan ng ganito kabilis? Paano namin kakayanin ang lahat ng ito? Pero, hindi ko pinakita kay Lino ang takot ko. Sa halip, nginitian ko siya sa kabumulong. Kaya natin ito, mahal. Kasama kita sa bawat bagyo ng buhay. Nagsimula kaming magplano. Tumawag kami sa lahat ng kakilala. Nagtanong-tanong sa mga lugar na pwede naming lipatan. At kahit na mahirap, nagpatuloy kami. Sa gitna ng kaguluhan, hindi namin pinabayaan ang isa't isa. Isang gabi, habang nakaupo kami sa harap ng bahay, napansin kong tila may bumabagabag kay Lino. Anong iniisip mo? Tanong ko. May naisip akong solusyon, pero hindi ko alam kung magugustuhan mo, sagot niya. Sabihin mo na, mahal. Ano man niyan pag-uusapan natin. Alam mo yung lupa sa probinsya ng tatay ko? Hindi man kalakihan, pero pwede tayong magtayo ng maliit na bahay doon. Makakatanim tayo, makapagsimula ulit. Napaisip ako. Hindi ko inaasahan ang ideya na yon. Bagamat hindi ito ang pinaplano namin, tila may liwanag sa dulo ng madilim na daan. Sigurado ka ba dyan, Lino? Wala tayong masyadong pera para sa paglipat, sabi ko. Hindi ko alam kung paano, pero naniniwala ako na kaya natin. Kasama kita, hindi ba? At sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang kanyang tiwala. Nagdesisyon kami na subukan. Habang abala kami sa paghahanda para sa paglipat, isang tawag ang dumating. Ang kapatid ni Lino, si Rina, ay nasa ospital. Nagkaroon siya ng aksidente at kinakailangan ng tulong. Sa pagdating namin sa ospital, bumungad sa amin ang mas masalimuot na sitwasyon kaysa sa inaasahan. Habang naglalakad kami sa pasilyo, nakita ko ang mukha ni Lino na puno ng pag-aalala pero nanatili siyang matatag. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa amin. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito, pero isang bagay ang sigurado. Sa bawat bagyo ng buhay, kasama ko si Lino. Hindi kami magpapatinag, hindi kami susuko. Sa pagdating ng gabi, habang kami ni Lino ay nakaupo sa ospital, nagtanong siya, "Ano ang gagawin natin ngayon, mahal?" Tumitig ako sa kanyang mga mata at sinabing, "Hindi ko alam, pero siguradong hindi tayo nag-iisa. Kasama kita at sa susunod na pagsikat ng araw, sisimulan natin ang bagong yugto ng ating buhay." Sa kabila ng dilim, naramdaman ko ang kaliwanagan. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, isang lihim na hindi ko inaasahan ang unti-unting maglilitaw. Sa paglipat namin sa probinsya, may matutuklasan kaming nakaraan na magbabago sa lahat ng aming plano. Ngunit sa ngayon, pipiliin naming harapin ang kasalukuyan, magkasama sa bawat hakbang. Sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa buhay namin, hindi ko pa rin makalimutan ang unang pagkakataon na nakita ko si Clara. Sa isang simpleng handaan sa baryo, habang ang mga tao'y abala sa pag-aayos ng kanilang mga kubyertos, siya ay naglalakad patungo sa akin na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa mga mata niya, nakita ko ang sinag ng pag-asa, isang pag-asang magbibigay liwanag sa aking madilim na kinabukasan. Sa mga pagkakataong tulad nito, naalala ko kung bakit ko siya pinili, kung bakit kami nagpatuloy kahit sa gitna ng unos. Makalipas ang ilang taon, ang mga bagyo ng buhay ay hindi maiiwasan. Sa bawat hampas ng hangin, sa bawat patak ng ulan, kami ni Clara ay humarap sa mga pagsubok na tila walang katapusang alon.
Naalala ko ang mga gabing nagkukulong kami sa kwarto, nag-uusap tungkol sa mga pangarap na tila unti-unting nawawala sa aming mga palad. Ang hirap ng buhay, ang sakit ng pagkawala, at ang bigat ng responsibilidad ay hindi namin matatakasan. Ngunit sa kabila ng lahat, lagi kong sinisigurado na hindi kami magpapatalo. Sa bawat hakbang, sa bawat patak ng luha, kasama ko si Clara. Isang umaga, isang tawag ang gumising sa amin. Si Clara, na nooy abala sa paglalaba, ay tumigil at agad na tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong, puno ng kaba. Ano kaya ang tawag na ito? Tanong niya, na may bahagyang pag-aalala sa kanyang boses. Agad akong tumayo at sinagot ang telepono. Ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Ang katotohanan ay hindi ko alam kung ano ang aking maririnig mula sa kabilang linya. Magandang umaga, Mr. Santos. Bati ng isang pamilyar na boses. Si Mang Ben, ang matagal na naming kaibigan at tagapayo, ay tila may mabigat na balita. Kailangan kitang makausap ng personal. May mahalaga akong sasabihin sa inyo ni Clara. Pagkatapos ng tawag, bumalik ako sa kusina kung saan naghihintay si Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ano ang sinabi ni Mang Ben? Tanong niya, habang dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Ang mga palad niya ay puno ng sabon, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang buong atensyon ay nasa akin, sa sasabihin ko. May kailangan daw siyang sabihin sa atin. Tugon ko, hindi maalis ang kaba sa aking dibdib. Gusto niya tayong makausap ng personal. Sa buong araw na iyon, hindi kami mapalagay. Ang mga tanong ay tila mga alon na patuloy na bumabangga sa aming isipan. Ano kaya ang mahalagang balita? Bakit kailangang personal kaming makausap ni Mang Ben? Sa kabila ng mga tanong, alam ko na kailangan kong maging matatag para kay Clara, para sa aming pamilya. Sa bawat pagdaan ng oras, damang-dama ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa akin. Kinagabihan, dumating si Mang Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at alam kong hindi ito magandang balita. Umupo kami sa sala, sa maliit na mesa na puno ng mga lumang alaala. Ang mga dingding ng bahay ay tila nagmamasid, tahimik na saksi sa bawat pag-uusap, sa bawat pagluha. Sa gitna ng katahimikan, nagsimula si Mang Ben. Alam nyo, matagal na tayong magkaibigan. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. At sa mga ganitong pagkakataon, hindi ko kayang itago ang katotohanan sa inyo. Ang bawat salita niya ay tila mga patak ng ulan na dumadaloy sa bubong ng aming tahanan. May problema tayo sa lupa na pinagkukunan ng ating kabuhayan, patuloy niya. May balak ang kumpanya na kunin ito at gawing resort. Kung hindi tayo kikilos, mawawala ito sa atin. Tumigil ang mundo ko sa mga oras na iyon. Ang lupaing iyon, ang tanging pag-asa namin. Ang aming kabuhayan, ang aming kinabukasan, lahat ay nakatali sa lupang iyon. Ang mga tanawin ng mga palayan, ang mga alingawngaw ng mga bata sa paligid, lahat ng ito, patray ito ay tila naglaho sa isang iglap. Ang lahat ng aming pinagpaguran, ang lahat ng aming pinangarap ay nasa bingit ng pagkawasak. Ngunit sa kabila ng lahat, sa likod ng mga alon ng bagyo, isang pag-asa ang sumilay. May plano ka bang gawin? Tanong ko kay Mang Ben. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaan na mawala ang lupaing iyon sa amin. Hindi ko hahayaan na basta na lang kami susuko. May kakilala ako sa munisipyo. Sagot ni Mang Ben. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Kailangan natin silang makausap. Kailangan natin ipaglaban ang lupaing ito. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kamay ni Clara na humawak sa akin. Hindi tayo susuko. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Kasama kita sa laban na ito. Sa likod ng mga alon ng bagyo,
isang bagong pag-asa ang sumisilang. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, isang lihim ang nagkukubli. Habang kami ay nagpaplanong ipaglaban ang aming lupa, isang hindi inaasahang pangyayari ang magbabago sa lahat. Sa mga susunod na araw, isang lihim na matagal nang itinatago ang muling magbabalik at magbibigay ng bagong uno sa aming buhay. Sa gitna ng katahimikan, alam ko na hindi kami nag-iisa. Sa bawat bagyo ng buhay, kasama ko si Clara. At sa bawat laban, kasama namin ang pag-asa. Ngunit ano nga ba ang lihim na ito? At paano nito mababago ang aming buhay? Sa mga sandaling iyon, ang sagot ay tila isang alon na patuloy na bumabangga sa dalampasigan ng aking isipan, naghihintay ng tamang panahon upang lumitaw. Sa paglipas ng mga araw, naramdaman kong unti-unting bumibigat ang mga balikat ko. Hindi dahil sa mga pisikal na gawain, kundi dahil sa bigat ng mga problemang hindi ko mawari kung kailan magwawakas. Ngunit sa kabila ng lahat, nandyan si Lino, ang aking kabiyak. Ang kanyang mga ngiti at yakap ang nagsilbing pader na sumusuporta sa akin sa tuwing gusto ko nang bumigay. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa aming munting balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin. Ramdam ko ang katahimikan ng paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang mga alaala ng aming mga pinagdaanan. Hindi ko maiwasang mapaluha nang maalala ko ang mga gabing halos hindi kami makatulog sa pag-aalala kung saan kukuha ng ipapakain sa aming mga anak kinabukasan. Alam mo, Lino, sabi ko, habang pinupunasan ang mga luha sa aking pisngi. Minsan iniisip ko kung paano natin nalampasan ang lahat ng ito. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pag-asa at pagmamahal. Siguro'y dahil hindi natin binitawan ang isa't isa, sagot niya. Sa bawat bagyo ng buhay, basta magkasama tayo, alam kong kakayanin natin. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata niya ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kabila ng mga kulubot sa kanyang noo na dulot ng mga alalahanin at hirap, para sa akin, siya pa rin ang pinakapoging lalaki. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas at kapanatagan. Habang nag-uusap kami, biglang tumunog ang aming telepono. Isang hindi inaasahang tawag na nagbigay ng kaba sa aking dibdib. Agad kong sinagot ito at sa kabilang linya ay narinig ko ang boses ng doktor ng aming bunsong anak na si Ana. Si Ana na ilang linggo nang may iniindang sakit na hindi malaman ng sanhi. Mrs. Santos, sabi ng doktor, may mga bagong lab results kami na kailangan niyong pag-usapan. Naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking katawan. Hindi ko maipaliwanag ang takot na bumalot sa akin. Pinilit kong maging kalmado habang nakikinig sa mga susunod na sinabi ng doktor. Kailangan niyong dalhin si Ana sa ospital bukas, mas mabuti kung maaga, dagdag niya. Pagkababa ko ng telepono, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Lino ang narinig ko. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, hinawakan na niya ang aking kamay. Nandito lang ako, mahal. Anuman ang mangyari, kakayanin natin ito. Sa gabing iyon, halos hindi ako makatulog. Gusto kong maniwalang magiging maayos ang lahat, pero hindi ko maiwasang matakot para sa kalagayan ng aming anak. Sa tuwing pumipikit ako, nakikita ko ang kanyang masayahing mukha at hindi ko maatim ang ideyang maaari siyang mawala sa amin. Kinabukasan, maaga kaming nagpunta sa ospital. Habang hinihintay namin ng doktor, pilit kong pinapakalma ang sarili. Nakatutok ako sa pagdarasal, umaasang maririnig ng Diyos ang aming mga hinaing. Dumating ang doktor at ipinaliwanag ang sitwasyon. May nakita silang kakaiba sa mga resulta ng test ni Ana. Bagamat may posibilidad na hindi ito seryoso, kailangan ng masusing pagsusuri para makasiguro. Ang mga salitang binitawan ng doktor ay tila matatalim na salitang na tumarak sa aking puso. Ngunit sa kabila nito,
Pinilit kong maging matatag para kay Ana, para sa aming pamilya. Habang naglalakad kami pauwi, hindi ko maiwasang mapansin ang mga ulap sa kalangitan. Tila nagbabadya na naman ang isang bagyo. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang init ng kamay ni Lino na nakahawak sa akin. Isang paalala na sa bawat unos, hindi niya ako iiwan. Pagka-uwi, sinimulan naming pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Kailangan namin ng mas maraming pondo para sa mga karagdagang pagsusuri ni Ana. Alam kong mahirap, pero handa akong ibenta ang ilan sa aming mga ari-arian kung kinakailangan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko, nakita ko ang isang matandang babae na hindi ko kilala. "Magandang araw po," sabi niya. May ngiti sa kanyang mga labi. "Ako po si Aling Rosa, kapitbahay ninyo. May dala po akong munting tulong para sa inyo." Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan na may mag-aabot ng tulong sa amin sa panahong ito. Kasama niya ang ilang kapitbahay na may bitbit ding mga supot ng bigas, gulay, at iba pang pagkain. Ang simpleng tulong na iyon ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim naming sitwasyon. Ngunit higit pa sa material na tulong, ang kanilang presensya at suporta ang nagpatibay sa aking paniniwala na hindi kami nag-iisa. Sa bawat bagyo ng buhay, may mga bituin na handang gumabay sa amin. Habang pinagmamasdan ko ang mga taong nasa paligid, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Para bang may bumubulong na sa kabila ng lahat, magiging maayos din ang lahat. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at pasasalamat, may isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano kaya ang magiging resulta ng mga pagsusuri ni Ana? At sa likod ng aking isipan, isang takot ang unti-unting sumisibol. Isang takot na baka ang bagyong ito ay magdulot ng higit pang unos sa aming buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kakayanin namin ito. Dahil sa bawat bagyo ng buhay, kasama ko si Lino. Sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa amin, nanatili kaming mag-asawa na magkasama, hindi lamang sa pisikal na presensya, kundi pati na rin sa emosyonal na aspeto. Maraming beses na naming napatunayan sa isa't isa na sa bawat bagyo ng buhay, hindi kami nag-iisa. Minsan, iniisip ko kung saan namin hinuhugot ang lakas na ito. Pero sa tuwing tititig ako sa mga mata ni Daniel, ang aking kabiyak, nararamdaman ko ang katatagan na tila walang hanggan. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, napansin kong tahimik si Daniel. Karaniwan siyang masigla at puno ng kwento. Ngunit ngayon ay tila may iniisip siyang malalim. "Mahal, may problema ba?" Tanong ko sa kanya. Pilit na hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Ngumiti siya ng bahagya bago sumagot. "May gusto sana akong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano." Kinabahan ako sa tono ng kanyang boses, ngunit pinilit kong panatilihin ang aking kalma. "Ano yon, mahal? Alam mong nandito lang ako para sa'yo." Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "May natanggap akong offer sa trabaho. Isa itong malaking oportunidad, pero kailangan kong lumipat ng lugar. Magiging mahirap ito para sa atin, pero baka ito ang sagot sa mga pinansyal nating problema." Napatigil ako sa kanyang sinabi. Alam kong matagal na naming iniinda ang mga utang at ang kakulangan sa paminsan-minsang kita. Ngunit ang ideya na magkakalayo kami ay tila isang dagok sa puso ko. "Kailan mo nalaman ito?" Tanong ko. Pilit na itinatago ang tensyon sa boses ko. "Ilang linggo na ring pinag-iisipan ko ito, pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo." Sagot niya habang hawak ang aking kamay. "Alam kong magiging mahirap ito, pero kailangan nating isaalang-alang ang kinabukasan." Habang tumatagal ang pag-uusap, tila lalo akong nababahala. Sa bawat hakbang na iniisip kong gawin, tila may pumipigil sa akin.
Alam kong para sa kabutihan ito. Pero paano kung mas lalong maging mahirap ang lahat kapag magkahiwalay kami? Ang lahat ng ito ay nagiging parang isang bagyo sa aking isipan. Nagpasya akong maglakad-lakad sa labas matapos ang usapan namin ni Daniel. Kailangan kong huminga. Kailangan kong mag-isip. Sa aking paglalakad, naalala ko ang mga sandali ng aming buhay na puno ng saya, ng mga hirap na magkasama naming hinarap. Sa bawat unos, palaging may liwanag na nag-aabang. Pero paano kung sa pagkakataong ito, ang liwanag ay nasa ibang lugar? Nasa gitna ako ng aking pagmumuni-muni nang may tumawag sa telepono ko. Isa itong hindi pamilyar na numero. "Hello?" Sagot ko. Pilit na tinatanggal ang pag-aalala sa boses ko. "Magandang araw, Mrs. Santos. Ako si Dr. Cruz mula sa ospital. May kailangan po kaming ipagbigay alam tungkol sa kalagayan ng inyong asawa." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. "Ano pong nangyari? Okay lang ba siya?" Tanong ko, habang pilit na tinatanggal ang kaba sa aking dibdib. "Nagkaroon po siya ng aksidente kanina lang. Sa kabutihang palad, hindi ito malubha pero kailangan niyo pong pumunta sa ospital para sa karagdagang impormasyon." Natigilan ako. Ang pag-aalala na kanina lang ay tungkol sa aming pinansyal na sitwasyon. Ngayon ay tungkol sa pisikal na kalagayan ng aking asawa. Agad kong tinawagan si Daniel, ngunit walang sumasagot. Ang mundo ko ay tila gumuguho, ngunit kailangan kong manatiling matatag para sa kanya. Habang nasa daan papuntang ospital, ang dami kong iniisip. Ano ang mangyayari sa amin kapag nagkalayo kami? Paano kung hindi na muling bumuti ang kalagayan ni Daniel? Sa bawat tanong, tila dumadalas ang ulan sa aking isipan. Pagdating ko sa ospital, agad akong pinuntahan ng isang nurse. "Mrs. Santos, si Mr. Santos ay nasa recovery room. Wala pong malalang pinsala, pero kailangan niya ng pahinga." Nakahinga ako ng maluwag kahit papaano. Ngunit alam ko na hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. Marami pang bagyo ang darating, ngunit sa bawat bagyo, alam kong hindi kami nag-iisa. Habang nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama, hawak ang kanyang kamay, naramdaman kong gumalaw siya. Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. "Mahal, nandito ka." Mahina niyang sabi, puno ng pag-aalala sa kanyang boses. "Nandito ako, mahal. Kasama mo ako, kahit ano pa ang mangyari." Sagot ko, habang ang luha ay bumabagsak sa aking mga mata. Ngunit sa kabila ng aming muling pagkikita, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa likod ng kanyang recovery, may natuklasan akong lihim na maaaring magbago sa takbo ng aming buhay. Ang lihim na ito ay ang magiging susi sa kung paano namin haharapin ang susunod na bagyo. Ngunit hindi ko alam kung kaya kong buksan ang pinto ng katotohanan. Sa bawat bagyo ng buhay, kasama kita, mahal ko. Ngunit sa bawat bagyo, may mga lihim na dapat tuklasin. Sa bawat pagdausdos ng ulan sa bubong ng aming munting tahanan, tila ba naririnig ko ang awit ng mga alaalang puno ng hirap at pagsubok na aming nalampasan bilang mag-asawa. Si Manuel, ang aking kabiyak, ay laging nasa aking tabi. Hindi kailanman bumitaw sa aming mga pangarap kahit na tila ba pinapako kami ng tadhana sa lupa ng kawalan. Sa bawat pagpatak ng ulan, bumabalik sa akin ang mga alaala ng aming paglalakbay. Ang mga panahong halos mawalan na kami ng pag-asa. Ngunit pinili naming mangarap pa. Nagsimula ang lahat nang mawalan ng trabaho si Manuel. Ang kanyang mga mata noon ay puno ng pangarap at determinasyon. Ngunit sa isang iglap, naglaho ang lahat. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ang pagbagsak ng kanyang balikat, ang kanyang mga matang puno ng tanong at takot. "Paano na tayo, Clara?" tanong niya. Habang hinahawakan ng aking mga kamay, na tila ba naghahanap ng kasiguraduhan sa isang mundo na puno ng kawalang katiyakan. "Manuel, hindi kita iiwan. Kasama mo ako sa bawat bagyo ng buhay,
Tugon ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Pilit na isinasali ng lakas na kailangan niya. Nagsimula kaming magtinda ng mga lutong bahay na pagkain sa palengke. Hindi madali ang araw-araw na pagbalanse ng gastusin. Ngunit bawat umaga, kasama si Manuel, tinutulungan niya ako sa pagluluto. Ang kanyang mga ngiti, habang naglalagay ng mga pampalasa sa aming mga putahe, ay nagsilbing liwanag sa aking mga araw. Sa kabila ng pagod, hindi kami bumitaw sa isa't isa. Kami ay naging mas matatag at puno ng pag-asa. Isang umaga, habang naglalakad papunta sa palengke, napansin namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Siya ay tila ba nawawala sa daigdig, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. "Manuel, tulungan natin siya," sabi ko. Lumapit kami at nagbigay ng kaunting pagkain. "Salamat mga anak," sabi ng matanda habang nakatitig siya sa aming mga mata. Tila ba may hinihinging tulong na higit pa sa pagkain. Napansin ko ang isang piraso ng papel na hawak niya. Isang lumang larawan ng isang pamilya na tila ba nawawala. "Nasaan na ang pamilya mo?" tanong ni Manuel, puno ng pag-aalala. "Ito na lang ang natira sa akin. Nawalan ako ng lahat sa isang bagyo," tugon ng matanda habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. Naaalala ko ang aming sariling paglalakbay, ang mga panahong halos mawalan na kami ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, kami nagpatuloy. "Manuel, hindi natin siya pwedeng pabayaan," bulong ko sa asawa ko. Dinala namin ang matanda sa aming tahanan. Sa kabila ng aming kakulangan, pinili naming ibahagi ang kaunting mayroon kami. Ang kanyang presensya ay tila ba nagturo sa amin ng mas malalim na kahulugan ng pamilya at pagkalinga. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang ikinuwento ang kanyang buhay, ang mga bagyo na sumira sa kanyang pamilya, ang pagkawala na nag-iwan sa kanya ng sugat na hindi na naghilom. Habang kami nakikinig, naramdaman ko ang bigat ng bawat salitang binitawan niya. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, napansin ko ang pag-asa na unti-unting umusbong sa kanyang mga mata. Siya ay naging bahagi ng aming pamilya. Ang aming tahanan ay naging mas maliwanag dahil sa kanya. Isang gabi, habang kami nagtitipon-tipon, narinig namin ang pagpatak ng ulan sa bubong. Ang ulan ay palaging may dala-dalang alaala. Sabi ng matanda habang nakatingin sa labas ng bintana. Habang kami nakikinig sa awit ng ulan, isang nakagugulat na balita ang dumating. Isang liham ang ipinadala sa aming pintuan na naglalaman ng isang hudyat na magpapabago sa aming buhay. "Manuel, bukas na ang pagkakataon para sa isang bagong simula," sabi ko. Habang nanginginig ang aking boses sa emosyon. Ngunit sa pag-unfold ng liham, isang hindi inaasahang twist ang bumungad sa amin. Isang alok na hindi lamang para sa amin, kundi para sa matandang lalaki na siyang naging bahagi na ng aming buhay. Ang kanyang pamilya, na matagal nang nawala sa kanyang paningin, ay natagpuan na pala, at sila'y naghahanap sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang halo-halong emosyon. Tuwa para sa kanya. Ngunit may kaba sa kung ano ang magiging desisyon namin. Ang muli niyang pagsama sa kanyang pamilya ay nangangahulugan ng pagbabago sa aming tahanan, sa aming bagong pamilya. "Clara, ano ang gagawin natin?" tanong ni Manuel habang kami nakatitig sa matanda na puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa bawat patak ng ulan sa gabing iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin. Ang bagyo ng buhay ay muling dumating, ngunit sa pagkakataong ito, kasama namin ang isang kaibigan na natagpuan sa gitna ng unos. Ano ang magiging desisyon namin? Sa bawat bagyo ng buhay, kasama kita, Manuel. Ngunit sa bagong twist na ito, ano ang magiging kapalaran ng aming pamilya?
Sa tuwing bumabalik ako sa mga alaalang bumabalot sa amin ni Elena, palagi kong naaalala ang mga panahong tila ba walang katapusan ng bagyo sa aming buhay. Ang mga unos na dumaan ay hindi kailanman naging madali. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal namin sa isa't isa ang nagsilbing kanlungan at lakas. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Elena sa lumang duyan sa aming maliit na bakuran, nagbalik tanaw kami sa aming mga pinagdaanan. Nasa amin ang tahimik na katuwaan ng mga ibon sa paligid, at ang malamig na hangin ay tila ba nagpapaalala ng mga gabing puno ng pangarap at pag-asa. Naalala mo ba noong halos wala na tayong makain, pero pinili pa rin natin na magbahagi ng tinapay sa ating mga kapitbahay? Tanong ni Elena, habang tinititigan ang mga bituin sa langit. Oo naman, sagot ko. Iyon ang mga panahong natutunan ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo. Hindi kita maipagmamalaki ng higit pa sa mga sandaling iyon. Napangiti siya, at sa kislap ng kanyang mga mata, nakita ko ang tapang at tibay na bumuhay sa amin sa mga oras ng pangungulila at kawalan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang isang bigat na matagal ko nang tinatago, na para bang may isang aninong nakatago sa likod ng mga ngiti namin. Elena, may kailangan akong ipagtapat, bungad ko sa kanya, sabay hinga ng malalim. Sa lahat ng mga pinagdaanan natin, may isang lihim na hindi ko kailanman nasabi sa'yo, na tahimik siya at sa mga mata niya ay nakita ko ang isang halo ng kaba at pagtanggap. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, ngunit alam kong ito na ang tamang panahon. Noong mga panahon na nawalan ako ng trabaho at halos mawalan na tayo ng pag-asa, may isang tao na lihim na tumulong sa atin, si Marco. Si Marco ay ang matalik kong kaibigan mula pa noong kami bata. Siya ang tipo ng kaibigan na laging nariyan sa oras ng pangangailangan. Ngunit sa pagkakataong ito, tinulungan niya kami nang hindi ko alam kung paano ko siya mapapasalamatan. Siya ang nagbigay ng pondo para makapagsimula tayo ng maliit na negosyo na siyang bumuhay sa atin noong mga panahong iyon. Ngunit ang lahat ng ito ay may kabayaran. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elena, na may halong pagtataka at pangamba. Dahil sa utang na loob ko kay Marco, nangako akong sa oras na kailanganin niya ang tulong ko, hindi ako magdadalawang isip na ibigay ito. At dumating na ang araw na yon, Elena. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo dahil alam kong apektado rin tayo, pero kailangan kong pumunta sa ibang bansa para sa isang proyekto na halos 1 taon ang itatagal. Sa pagkarinig nito, hindi ko na mawari ang kanyang reaksyon. 1 taon na hindi ko siya makakasama. 1 taon na hindi ko siya makikita. Ngunit alam kong ito ang kailangan upang masuklian ang kabutihan ni Marco at upang patuloy na maitaguyod ang aming pamilya. Alam kong mahirap ito, Elena, pero hindi ko kayang talikuran si Marco. Siya ang dahilan kung bakit tayo nakaraos noong mga panahong walang-wala tayo. Muli siyang natahimik at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang mga luha na pilit niyang itinatago. Niyakap ko siya ng mahigpit na para bang iyon na ang huling pagkakataon na magagawa ko iyon bago ang mahabang pamamaalam. Alam mo, kahit anong mangyari, nandito lang ako. Kahit sa ang sulok ng mundo ka magpunta, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi magbabago. Wika ni Elena, na sa kabila ng lahat ay may lakas ng loob pa ring magbigay ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi ko mapigilan ang kaba sa aking dibdib. Paano kung sa panahong wala ako, may mangyaring hindi inaasahan? Paano kung ang bawat araw na lumipas ay magdulot ng pagbabago na hindi ko na kayang habulin? Sa gabi ring iyon, habang natutulog siya sa aking tabi, pinilit kong ipikit ang aking mga mata. Ngunit sa likod ng mga ito,
naroon ang mga tanong na walang kasagutan. Ang tanging alam ko lang ay sa bawat bagyo ng buhay, hinding-hindi ko siya iiwan. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan kong harapin ang unos na mag-isa. Habang humihimbing siya, isang liham ang iniwan ko sa kanyang tabi. Isang liham na puno ng pangarap at pag-asang sa aming muling pagkikita. Ang araw ay sisikat na may panibagong silahis ng umaga. Sa pag-alis ko kinabukasan, ang tanging baon ko ay ang pag-asang ito ang magiging simula ng bagong kabanata para sa amin ni Elena. Ngunit sa bawat hakbang palayo sa aming tahanan, nararamdaman kong may isang bagay na hindi ko inaasahan ang magaganap. Isang pangyayaring magbabago sa lahat ng pinaghahawakan kong mga pangarap. Sa umaga ng Lunes, habang nakaupo kami ni Lando sa lumang sofa na ilang taon na ring hindi napapalitan. Hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nga ba namin nalampasan ang lahat ng bagyo sa buhay namin. Ang mga alaala ng mga panahong halos wala kaming makain. Mga gabing nagigising kami dahil sa malakas na ulan na pumapasok sa aming maliit na tahanan at mga pagkakataong kinailangan naming magdesisyon ng mabigat para lamang makaraos. Pero heto kami. Magkasama pa rin, matatag at puno ng pag-asa. Alam mo, Mila, simula ni Lando, habang nakatingin sa akin, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Ibang-iba na ang buhay natin kumpara noon. Ngumiti ako at sumandal sa balikat niya. Oo nga, Lando. Pero alam mo, kahit mahirap, masaya pa rin ako dahil magkasama tayo. Ang mga salita ko ay puno ng katotohanan. Sa kabila ng lahat, hindi ko maipagpapalit ang aming pagsasama. Habang patuloy na umaandar ang araw, abala ako sa paghahanda ng tanghalian. Si Lando naman ay nagtutulak ng kariton sa palengke. Nagbebenta ng mga gulay na itinanim namin sa maliit na bakuran. Isang simpleng buhay, pero sa bawat araw na lumilipas, napagtatanto ko kung paanong ang mga maliliit na bagay na ito ang nagbibigay sa amin ng kasiyahan. Ilang saglit pa. Tumunog ang telepono sa tabi ng mesa. Hindi ko inaasahan na ang tawag na iyon ang magdadala ng isang hindi inaasahang balita. Hello? Sagot ko. Mila, si Rosa ito, ang kapitbahay nyo. Nandito si Lando sa ospital, sabi ng tinig sa kabilang linya. Napatigil ako, tila bumagal ang oras. Nabangga ng kotse ang kariton niya. Kailangan mong pumunta rito agad. Mabilis akong nagbihis at lumabas ng bahay. Hindi alintana ang init ng araw. Sa bawat hakbang ko papunta sa ospital, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang dami kong iniisip. Paano kung may masamang nangyari kay Lando? Paano kung hindi na siya makauwi? Sa bawat paghinga, ramdam ko ang bigat ng pangamba. Pagdating ko sa ospital, sinalubong ako ni Rosa. Nakita ko sa mga mata niya ang awa at pag-aalala. Mila, nasa loob siya. Sabi niya habang naglalakad kami papunta sa kwarto ni Lando. Ang bawat hakbang ay parang isang eternidad at sa wakas, narating namin ang pinto. Pumasok kami at nakita ko si Lando na nakahiga sa kama, may benda sa ulo at mga sugat sa braso. Nakapikit siya, tila nahihimbing. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Lando, nandito na ako. Bulong ko habang pinipigil ang pag-agos ng luha. Nagmulat siya ng mga mata at pilit na ngumiti. Mila, mahina niyang sabi. Pasensya ka na, hindi ako nag-ingat. Shh, huwag ka nang magsalita. Ang mahalaga, nandito ka at ligtas, sagot ko. Pero sa loob ko, puno ako ng takot. Ano ang mangyayari sa amin kung hindi na siya makabalik sa pagtatrabaho? Paano na ang mga plano namin para sa kinabukasan? Habang nakaupo ako sa tabi niya, hindi ko maiwasang balikan ang mga alaala ng aming pagsasama. Ang mga unang taon ng aming kasal, kung saan sabay naming hinarap ang mga pagsubok at tagumpay. Ang mga pangarap na sabay naming binuo. At ngayon, heto kami.
Muling sinusubok ng tadhana. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko pa rin ang pagmamahal ni Lando. Ang kanyang presensya ang nagbibigay sa akin ng lakas at pag-asa. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong malalampasan din namin ang bagong unos na ito. Habang inaayos ko ang kumot niya, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Isang doktor ang pumasok, may daladalang clipboard. "Mrs. Santos?" tanong niya. Tumango ako at tumayo mula sa tabi ni Lando. "Doktor, ano po ang kalagayan ng asawa ko?" "Sasabihin ko sa inyo ang buong katotohanan," simula niya habang tinitingnan ang mga papeles. May natuklasan kaming hindi inaasahan sa mga pagsusuri ni Mr. Santos. Kailangan natin itong pag-usapan ng masinsinan. Nang mga oras na iyon, parang huminto ang mundo ko. Ano kaya ang ibig sabihin ng doktor? Ano pa bang mas masahol kaysa sa aksidente? Sa bawat pintig ng puso ko, dama ko ang isang bagong bagyo na paparating at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Sa paglipas ng mga araw, tila ang mga bagyo ng buhay ay hindi nauubos. Pero sa bawat hampas ng hangin, sa bawat ulan na bumabagsak, lagi kong nararamdaman ang init ng yakap ni Daniel. Siya ang aking sandalan, ang aking kanlungan sa gitna ng unos, ang bawat umaga na sumisikat, ang bawat gabi na lumalalim. Lagi siyang nariyan upang ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Isang umaga, habang kami ay nagkakape sa maliit naming kusina, napansin ko ang mga matang tila mayroong itinatagong lungkot. Hindi ko maiwasang itanong, "Mahal, may problema ba? Parang ang lalim ng iniisip mo." Ngumiti siya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. "Wala, pagod lang siguro. Marami kasing dapat asikasuhin sa trabaho." Ngunit alam ko, may higit pa sa kanyang sinasabi. Kilala ko si Daniel. Hindi siya ang tipo ng tao na basta-basta magpapakita ng kahinaan. Lalo na sa akin na alam niyang umaasa sa kanyang lakas sa mga ganitong pagkakataon. Kaya't nagpasya akong hindi na mag-usisa pa. Kung handa na siyang magkwento, alam kong kusa niyang sasabihin sa akin. Lumipas ang ilang araw, patuloy ang aming mga gawain. Ako, sa pagtatrabaho mula sa bahay bilang freelance writer, habang siya naman ay abala sa kanyang trabaho sa construction. Isang gabi, pag-uwi niya, napansin kong tila may kakaiba sa kanya. Namumula ang kanyang mga mata at may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Hinila niya ako sa sofa at doon ay nagsimula siyang magkwento. "Mahal," simula ni Daniel. "May mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo tungkol sa nakaraan ko, tungkol sa pamilya ko." Bigla akong kinabahan. Alam kong ang pamilya ni Daniel ay hindi ganoon kalapit sa amin. Ngunit hindi ko inaasahan na may mga lihim pala siyang itinatago. "Mayroon akong kapatid, si Miguel. Hindi ko na siya nabanggit sa'yo kasi matagal na kaming walang komunikasyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya't hinayaan ko siyang magpatuloy. Noong bata pa kami, lagi kaming magkasama. Pero nang maghiwalay ang mga magulang namin, nagkahiwalay na rin kami ng landas. Siya, nagpunta sa ibang bansa kasama ang ama namin, habang ako naman ay naiwan dito sa Pilipinas. Tumigil siya sa pagsasalita. Tila nag-iisip kung paano itutuloy ang kwento. Kaninang umaga, natanggap ko ang balita, si Miguel. Naaksidente siya sa ibang bansa. Nasa ospital siya ngayon at hindi ko alam kung paano siya matutulungan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Sa isang banda, nagulat ako sa revelasyon. Sa kabilang banda, naramdaman ko ang kirot na nararamdaman ni Daniel. "Ano ang plano mo?" tanong ko sa kanya, pilit na pilit kong nilalabanan ang pag-aalala. "Hindi ko alam, mahal. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Pero alam kong kailangan kong gumawa ng paraan." Bumuntong hininga siya.
At doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang problema. Kaya ko bang iwanan ang trabaho ko dito? Kaya ko bang pumunta sa kanya? Pero paano naman tayo? Paano ang mga pangarap natin? Daniel, sa bawat bagyo ng buhay, lagi kang kasama ko. Kung kailangan mong tumulong kay Miguel, susuportahan kita. Basta't alam mo na ako'y nasa likod mo, handang umalalay sa anumang desisyon mo. Ngumiti siya, at sa wakas, naramdaman ko ang init ng kanyang ngiti. Salamat, mahal. Alam ko, sa bawat hakbang na gagawin ko, hindi ako nag-iisa. Ngunit sa kabila ng aming pag-uusap, alam kong may mga tanong pa rin akong hindi nasagot. Sino si Miguel sa buhay ni Daniel? Ano ang nangyari sa kanilang pamilya? At paano namin haharapin ang bagong bagyo na ito? Bago kami matulog, hindi ko maiwasang mag-isip. Sa bawat paghinga ko, sa bawat tibok ng puso, nararamdaman ko ang alingawngaw ng nakaraan. Sa isang bahagi ng isip ko, may kaba, pero sa kabila nito, may kasiguraduhan. Hindi ko man alam ang hinaharap, alam kong sa bawat unos, kasama ko siya. Habang ako'y nakahiga, pilit kong iniisip ang mga posibleng mangyari. Ngunit sa gitna ng aking pag-iisip, may narinig akong kaluskos sa labas ng aming bahay. Bumangon ako upang tingnan ang bintana, at doon ay nakita ko ang isang pamilyar na anino. Hindi ko maaninag ang mukha, pero alam ko, ang aninong iyon ay may dala ng mga sagot sa mga katanungan kong hindi pa nasasagot. Sa bawat bagyo ng buhay, lagi kong ipinapaalala sa sarili ko. Kasama kita, Daniel. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong may bagong kabanata na namumumuo, isang kabanata na magdadala ng bagong pagsubok sa aming pagmamahalan.